Jackson. Hi! Kinakabahan na po. Good evening! Ay, na-open. Good evening po. Ayan, patayin mo na lang Na-open po yung camera, sorry. Patayin mo na lang yung camera. Ayan, baka makita kita. Nakabukas yung camera. Kamusta po kayo? Okay naman. Narinig mo ako na maayos? Yes po. Hi! Hello, Papa Jackson. Kinakabahan talaga ako. What's your name? Anong tatawag ko sa'yo? Jackie na lang po. Spell Jackie. Yes. E-A-C-K-I-E. Kinakabahan ako, Papa Jackson. Parang magulo yun. Ulitin mo yung spelling. Ano ulit? Paano? J-A-C P? K P? C po, C. Ulitin. Ulitin natin. Okay. J? A, C, K, I, E po. Kasi ibang Jackie kasi ay Y. Yes po. Anyways, ilang Charing taon? lang yun, Papa Jackson. Charing-charing lang. Ilang taon na si Jackie? 34 po. 34. At Yes po. taga saan ka? Sa Isabela po, pero now po, andito po ako sa Saudi. Nasa Kingdom of Saudi Arabia ka ngayon. Yes po. Saudi Arabia. Okay. Ilocana ka. Yes, Papa Jackson. Pangalawa na to. Natawag ko sa'yo. Saan ka tumawag? Sa radyo o dito? Radyo po, before. Before. Hindi ko na... Year hindi of ko 2011 pa po. Baka hindi ko na maalala yun. Okay lang? Okay lang, Papa Jackson. Anyways, si Jackie ay gaano katagal na sa Saudi? Sa ngayong amo ko po, magdadalawang taon pa lang po. Pero all in all, gaano ka nakatagal dyan sa Saudi? Po kasi dati, 6 years ako sa isang employer ko. Okay, bali 8 taon na. Yes, Papa Jackson. Pero dati po, nauna po ako ng Dubai. Bali, almost 10 years na po, mahigit na. So parang almost 4 years ka naman sa Dubai. Yes, opo. Ba't umalis ka ng Dubai? Maganda rin Before po kasi yung unang alis ko doon, Papa Jackson, yun yung nag-advise kayo sa akin noon. Ayun, yun yung first ko. 2013 po ako nakaalis noon. Okay. Tapos, yun, natapos po doon, nag-try po ako dito sa Saudi noong 2016. Yun po yung 2016 until 2021 pa umuwi ako, November. Okay. Sige. Kailan huling uwi mo sa Pilipinas? Noong 2023 po. Okay. 2 years na rin. May asawa ka na, Jackie? Wala pa po. Pero nagka-relationship po nung after natin nung naging problema ko before. Hindi ko na maalala yun eh. Opo. After po nun, nagka-relationship po ako. Nung tinawagan mo ako nung una, wala kang broken-hearted ka nun. Opo. Po yun, sa cheating naman po. Inawang nga po kayo nun eh. Actually, hindi pa ako yung tumawag sa inyo noon, yung friend ko, naglolokohan pa nga. Parang nung una po, hindi ako naniniwala noon na kayo. Tapos nakapagbitaw pa po ako doon ng medyo bad words. Kasi nga, akala ko po talaga, joke lang ako noon. Tapos yung nag-ano po kayo na, sabi mo, eto. Tapos yung bigla na lang po ako naiyak noon. Hindi, hayaan mo na, hindi ko na maalala yun. Ba't mo ako tinawagan ngayon? Ano meron? Eto po sa second relationship ko po. May jowa ka ngayon? May jowa ka ngayon? Opo. Actually po, last year na siguro kasi in-end of, na po niya yung sa amin nung
June. Naghiwalay na kayo? Apo. Pero hindi po totaling hiwalay na may usapan kami. Ano yun? Kumbaga, ganito po kasi yung Papa Jackson. Ano siya? Pwede ka na pong simulan. Oo naman. Ano po siya? After po nung relationship ko dun sa nag-usap tayo before, nagkaroon po ako nung nag-apply ako dito. Nagkakilala po kami through, lang po, Facebook, ganyan. And same po kami no na broken-hearted. Okay. Tapos, nagkakilala po kami dito, no? Tapos, naging kami po, LDR po, ng 6 years mahigit. LDR po kami. Okay. Teka lang, nagkakilala kayo dyan. Paano kayo naging LDR? Nandiyan kayo parehas? Opo. Di ba kamo nandiyan kayo parehas? Paano kayo naging LDR? Nandiyan kayo parehas? Ano po kasi, dito po kasi bawal ang babae at lalaki. Pero marami na po rin pong pasaway. Pero kami po talaga kahit sumusunod sa ng batas ng Saudi. Hindi kayo nagkita, ibig sabihin? Nagkita po, pero hindi po yung may nangyari or nag-date na Kumbaga parang kita lang po. As in, parang ang pakilala ko po kasi sa amo ko dati, kasi katulong po ako, is pinsan ko. Kaya inaalaw po ako ng amo ko na pag may yahatid siya, nagkikita po kami sa mall, hinatid kami ng amo ko. Pag nasa mall kayo, nagkikita kayo, bawal mag-kiss? Bawal mag-kiss ka na? Kain lang po kami saglit, tapos after po noon, kasi yung unang meet po namin, nagbakasyon siya ng Pilipinas. Ngayon may mga pasalubong. Sobrang ba dyan? Sobrang higpit, kahit kiss pag nahuli, bawal? Ay, opo, Papa Jackson. Pero marami na rin po kasi talagang pasaway dito. Anong parusa? Talaga. Kung sakali? Yung lalatagguhin ka, talaga? papaluin ka nung or i-deport ka muna, ikukulong ka muna. Depende po sa case nyo kung paano yung naging relationship nyo. Okay. Tapos makukulong ka, tapos may daw yun na ilalatigo ka. Okay. Anyway, so, before ka i-deport. Gano'ng katagal naging kayo? 6 na taon? 7 years po. 8 years po sana, pero before po kami umabot sa 8 years, medyo ang dami na pong nangyari. Okay. Tapos 6 years and 7 months bago kami totally talagang nagkita. Pero okay naman po yung relationship namin. Alam po ng anak ko kasi single mother po ako. Ganon din po siya. Single father din siya. Okay. Jackie, tell me about nung June na naghiwalay kayo. Anong meron? Ba't kayo naghiwalay nung June? Hindi na po. Ang nangyari po kasi nito nung 2024 po, nag-vacation po siya. Yun po yung nagkita na kami. Ngayon, inanuhan niya po kasi ako na huwag na akong umalis, magnegosyo na lang ako dyan. Kaso kasi Papa Jackson, kaya hindi po ako pumayag kasi mahina po yung loob ko eh. Bukod po kasi sa hindi ako nakapagtapos, kumbaga parang iniisip ko, magbibitaw siya ng pera na walang-wala ako may sasalubong. Tapos may anak ng mga sa akin. Tapos ganun din siya. Kasi siya po yung sumuporta sa akin nung umuwi ako galing Dubai kasi nagka-problema ko sa anak ko. Sinuportahan niya po ako. Promise. Siya po yung sumalo lahat. Di niya po kami pinabayaan. And then, nung nabakasyon po siya noong February, nagkita na po kami, ganyan-ganyan. Medyo hindi po kasi ganun yung pagkikita namin. Ibang-iba po yung sa realidad ng relationship namin ng long distance na okay kami. Iba yung nangyari po nung nagkita kami. Parang cold siya na irritable sa akin, ganyan. And then, yun po. Tapos nagbakasyon po kasi siya nung Japan. Kasi andun yung mama at kapatid niya. Kaya hindi po siya totally nagbakasyon dyan sa Pinas. Siguro 2 weeks lang siya dyan. Tapos lumipad siya pa Japan. Kaya hindi rin po kami nagsama ng matagal dyan. Mga 5 days lang nung galing siya ng Saudi.
Pero hindi po naging maayos ngayon kasi parang feel ko po talaga iba. Iba yung ano. Or siguro, pareho lang kaming nagkaiba yung ano no, nagkita na kami. Wait lang, naguguluhan ako. Nagkaiba ba kayo ng mga gusto sa buhay o dahil ayaw mo? Kasi ang pagkakaintindi ko, gusto niya magseryoso kayong dalawa. Tama? At tumigil ka sa sa pagtatrabaho at siya nang bahala sa'yo. Ikaw naman, hindi mo kayang parang alanganin kang umasa lang sa kanya. Parang gano'n, tama ba? Opo, Papa Jackson. Kumbaga, gusto mo ng sarili mong pera. Opo. Yun. Yun ang gusto mo, sarili mong pera. Kasi syempre, bilang isang, nagtatrabaho, parang hindi maluwag sa'yo na hihingi ka ng pera kung kaya mo namang sariling pera. Tama? Opo. Okay, naintindihan naman. At saka, ang ano ko kasi doon, Papa Jackson, gusto kong matupad na yung unang ano namin kasi before bago nagkaroon ako ng maraming problema. Ang plano kasi talaga namin noon, makakuha ng sariling bahay, ganyan. Gusto ko na po yung matupad na magtulungan kami. Kasi ang kinakatakot ko po, yung magbibitaw siya ng baka mamaya mapunta lang sa wala. Kasi wala nga po akong ano sa business. Di ko pa po alam kung paano ko sisimulan. Sa madaling sabi, ayaw mong masisi. Opo. Ayaw ko pong mawala yung pinaghirapan niya. Yun po yung nasa utak ko kasi nung in-insist niya sa akin na magnegosyo ka na lang, wag ka na munang umalis, dito ka muna. Kaya nung pagbalik niya po galing Japan, lumuwas po ako sa kanila kasi dyan po siya sa Manila. Wala po kasi kaming maayos na pag-uusap nun eh. Na alam mo yung inaano ko po na magseryoso kami mag-usap na wala po. Yun lang po yung inano niya sa akin nung sabi ko mag-a-apply ako uli. Sabi ko, yun lang po yung inano niya sa akin na bakit? Sabi niya, ayaw mo ba munang subukan magnegosyo? Sabi niya. Kung talagang di kaya, sabi niya, di siya kakaumalis. Pero hindi ko nga po yun inano. Tapos after nung pabalik niya po ng Saudi, sinabayan ko po yung araw ng flight niya. Hindi ko po sinabi sa kanya na aalis ako sa bahay nila, magre-report ako sa agency. Okay. And then, nung na po na yun, ganun po yung ginawa ko, araw ng flight niya, kasi ayaw niya rin naman po magpahatid nun sa airport. Binabayan ko siya ng alis. Pag alis niya sa bahay nila, siguro mga 2 hours, nagpaalam din ako sa sister niya, tsaka sa father at mother niya. Sabi ko, alis po muna ako, magre-report ako ng agency. Ganun. Tapos minessage ko po siya nun, habang nakaano siya sa airport. Sabi ko, nandito na ako sa sabi ko magre-report ako sa agency. Ang sagot niya lang po sa akin nun is, bahala ka, matanda ka na. Alam mo na yung decision mo. Tapos yun po, pagbalik niya na dito po sa Saudi, naging cold na po. Kasi iba na po. Wala na pong yun po yung iniisip ko na reason talaga na malaki. Kasi wala na po eh. Nag-update ako regarding sa apply ko noon. Wala na po siyang comment. Tapos di na rin po kami nag-uusap talaga noon. Tinatawagan ko siya, ang sagot niya lang sa akin, busy siya. Ikaw ba naiintindihan mo kung bakit? Yes, Papa Jackson. Naanong ko po yung niya, yung intention niya. Naiintindihan mo kung bakit siya nagalit? Opo, Papa Jackson. Okay. Kasi naanohan ko yung... Hindi ko Jackie, hindi ko sinasabi sa'yo na tama siya at mali ka or mali siya at tama ka. Pero naiintindihan ko lang kung bakit ganun yung naging attitude niya towards you. So, nung June, ano nangyari nung June? What happened? Eto po kasi nung bago po ako umalis noon, na nag-decide kami na maiwan yung daughter ko sa kanila. Kasi okay naman po yung family niya sa anak ko. Kumbaga hindi po nila tinuring na iba. Talagang tinuring siya na anak niya. Kahit siya po,
di niya po, kahit family niya po, di pinakilala na anak ng iba. Ang pakilala niya po is anak niya. Okay. And then, eto na po, yung anak ko po kasi marami ring mga pinagdaanan, kaya medyo, hindi ko naman po sinasabi na tama yung ginawa ng anak ko. Kumbaga siguro, sa dami na rin po ng pinagdaanan niya, nabuntis po yung anak ko. Okay. Ilan taon na ba yung anak mo? 17 po. Okay. Yun po. Yung anak mo nang mabuntis, nakatira doon sa bahay ng lalaki? Opo, sa family niya po. Iniwan mo rin doon? Opo, kasi nag-decide din po yung anak ko noon na sabi niya, kila daddy na lang ako maiwan. Kasi nga, dami pong nangyari kasing problema sa Isabela. Gusto niya daw pong simula ulit ng panibagong sa isip niya, ganyan. Okay. And nag-ano din po ako noon kasi nga parang nagtampo rin po ako sa family ko noon. Kasi sa tagal ko po na nag-abroad na wala pong nangyari talaga. Okay. Tapos yun, iniwan ko po siya doon. And then ang usapan po kasi nilang mag-daddy, kasi daddy po ang tawag niya, is pag-aaral muna. So nabuntis yung anak mo anong buwan? May po. May. June kayo naghiwalay. So kumbaga parang nagdugtong-dugtong na. Opo, nagdugtong-dugtong na po yung Tapos medyo nagpasaway rin po kasi yung anak ko sa kanila nung time nung last year po. Nagpasaway po yung anak ko. Yun nga po yung laging late umuwi, ang daming excuse, ganyan. And then, pinagsasabihan ko naman po yung anak ko at naiintindihan ko po yung kung saan siya nanggagaling. Wait lang, naiintindihan mo kung saan nanggagaling? Saan nanggagaling? Nagpasaway ka mo? Yung yung jowa ko po. Naintindihan ko po yung galit niya na bakit di niya na ako kinakausap, ganyan. Dahil yun nga po, yung nagpasaway din po kasi yung anak ko sa poder nila, ganyan. Okay. And then yun nga, hanggang umabot po sa nabuntis yung anak ko, totally na po hindi kami kinausap. Hindi na rin po kami nag-usap. Okay. Nag-ilang approach po ako sa kanya, nag-ano na rin po ako na mag-usap lang kami. Kaso wala po talaga, hindi niya na ako kinausap. And then, yun, nung minessage ko po siya na sabi ko, sa ganito, sabi ko nabuntis, ganyan. And then, nagpasabi lang po siya sa sister niya na wala na daw kaming dapat pag-usapan. Sabi niya, kami daw po yung sumira sa usapan, kaya wala na daw kami pag-uusapan na dalawa. That was on June? Opo. Okay. Yun po. Mula nung June, nag-uusap pa ba kayo? Noon na po. Last year po, totally nung sabi ko nga po, ang last na usap talaga namin is nung dumating ako dito, kinamusta niya ako. Yun lang po yung tawag niya sa akin. Kinamusta niya lang ako kung kamusta yung magiging amo ko, kamusta yung lagay ko dito. Yun lang po. Hindi na po kami nakapag-usap noon. Okay. Sobrang naging matamlay na po yung pero kahit naman po ganun yung... So, wait lang. So, nung last year pa yung huling usap nyo? Opo. Hindi ka na rin hindi ka nag-try mag-reach out? Wala, hindi na rin? Tinatry ko po, pero ang lagi niya lang pong sa akin is marami siyang problema. Marami siyang iniisip. Kumbaga, distant na rin siya. Opo, nag-distance po siya. Pero kahit na ganun po, nandun po kasi yung anak ko sa kanila noon. Pero lagi niya naman pong kinakamusta yung anak ko sa sister niya. Okay. Bakit kayo magkausap ngayon? What exactly do you wanna talk about? Kasi parang feeling ko tanggap mo naman na, 'di ba, na wala na kayo. Papa Jackson. Pero Jackie, naiintindihan ba kung bakit gano'n siya sa'yo? Ako naiintindihan ko. Ikaw ba naiintindihan mo? Opo, Papa Jackson. Okay. Absolutely po na naiintindihan ko yung pinanggalingan niya kung bakit gano'n. Opo.
Ang sa akin lang po kasi is, Sige, wait lang ma'am. yes po. Kung naintindihan mo, ano po yung pinanggagalingan niya? Yung parang hindi po ako nagtiwala sa kanya. Inapakan ko pa parang na ano ko yung pagka gusto niyang mag-handle sa amin. And then, pangalawa po, yun nga po yung ibinaba niya yung pride niya sa mother and father niya, sa family niya regarding sa anak ko. Tapos nabaliwala. Yun po yung mga naanintindihan ko na pinanggagalingan kung bakit ayaw niya na nang makipag-communicate sa amin. But do you believe he's a good guy? Yes po. I believe he's a good guy. Kasi, Yeah. I think, yes po. alam mo, Jackie, last year pa kayo ulit nag-usap, pero feeling ko ang pinanggagalingan nito is that I think you realize now that you have let go of a good catch. Tama, no? Yes po, Papa Jackson. Opo. Can I explain to you? Baka, para maluwanagan ka. Pero alam mo to eh. But let me just frame it properly so yung mga nakaantabay sa atin, maintindihan din nila. Sa abot na makakaya ko, of course, I don't always possess the right answer. But, Opo, Papa Jackson. you know, you both are, paano ba? You both are victims of your previous relationships. Tama? Opo, Papa You're a Jackson. single mom, he is a single dad, and you found each other. Opo, Papa Jackson. Somewhere, somehow along the way, he wanted to give meaning to all his hardships. Yung pinagpapaguran niya sa ibang bansa. He wanted to dedicate that to someone. And he wanted that to be dedicated to you. I think. Tama? Opo. I think, no? But, I think na nagkulang ka ng, hindi ko alam kung nagkulang siya ng reassurance sa'yo o nagkulang ka ng tiwala sa kanya or you are too afraid na mag-fail ulit so you wanted to protect yourself, which I cannot blame you. But you have to remember na sa kanya, very symbolic ito eh. Gusto niya magkaroon ng maayos na pupuntahan yung pagpapagod niya sa ibang bansa. Opo. Kasi a matter of fact, hindi lang naman ikaw ang minahal niya, pati yung anak mo eh. When your daughter got pregnant, he was disappointed as a real father can be. Opo. Tama na? Opo. Yun po yung naano ko talaga, Papa Jackson. He wanted it so desperately to build a family with you. Kasi, mali ka dun eh. Sa totoo lang. You were so wrong. Jackie, Yes po. when he left, inaantay mo lang siyang umalis eh. You went to the agency the day he left. Imagine mo yung he just said goodbye to you in the hopes that, you know, siguro babalitaan ka niya ng mga gagawin niya sa buhay, pangarap sa buhay as he leaves the country. Tapos ikaw, may sarili kang plano that's oblivious to him. Nilihim mo sa kanya. That makes it worse then. And hindi kita masisi, alam mo. Hindi kita masisi kasi alam mo, Jackie, breadwinner ka eh. Ang hirap kumalma pag breadwinner tayo. And now, 1 year later, parang nare-realize mo na para saan ang lahat ng ito? Magpapagod ako pero Yes po. Yun po kasi yung nawala naman yung taong pwede ko makasama pagtapos na lahat ng pagod. parang Yeah. bumalik po kasi ako sa pagka-down sa sarili ko na yun nga po yung ang pangarap ko lang naman maging maayos yung anak ko na makapundar kami ng bahay. Magkasama kaming tumanda tulad ng mga plano namin noon. Well, sa totoo lang, Jackie, nung tinanggap mo siya bilang boyfriend mo, dapat nandun na siya sa picture sa mga plano mo eh.
And we can safely say na and very well claim na ikaw sinama kanya sa picture niya. Tama? Opo. Alam mo kung saan masakit to? Yes, Papa Jackson. Na-realize mo that na-realize mo what exactly you lost when your daughter got pregnant. Because your daughter is now or will now build a family of her own. At yung pangarap mo to grow old with your daughter vanished. Tama po, Papa Jackson. And now you remember a guy who was willing and ready to give a lifetime with you. Ang sakit naman ito. Ang aga-aga naman ito. Ano ba yan? Kahit ano po kasi pakiusap ko ngayon na mag-usap lang kami. Kausapin niya lang ako, makapag-sorry lang ako sa lahat, makapagpasalamat. Wala talaga na. Ayaw niya na po talaga makipag-usap. Kahit sinusubukan na rin po nung sister niya na sabihin na kausapin ako kasi one time po, inano siya nung magkausap kami nung sister niya. Sabi nung sister niya, sige subukan kitang tulungan makapag-usap kayo. Ino-open pa lang po niya na, bakit di mo kausapin si Min? Ano, sabi niya, nagalit po siya. Ang sabi niya talaga, wala na kami pag-uusapan. Yes. He no longer believes that he can build a future with you. Kasi nung time na yun, nagmo-momentum siya eh. Siguro, ganap na ganap yung kanyang pagkagusto na magtaguyod ng buhay kasama ka. And you turned it down. You turned it down by blindsiding him. Hindi ka naging honest sa kanya. Hindi mo siya niloko, pero dinaya mo siya. Magkaiba yan. Hindi. Ang ano ko lang kasi, Papa Jackson, hindi ko naman po nilihim sa kanya na alis ako uli. Siguro, hindi niya lang po na ano yung... No, dinaya mo siya. Lang. Jackie, the day that he left is the same day that you went to the agency. Alam mo, sa totoo lang, you could have done it better. Pwede naman siguro. 1 month siyang nandun, nilambing mo siya, andiyan ka pa naman eh. Total, andiyan ka naman. Hindi mo ganun ginawa eh. Umalis ka, same day. Tignan mo ito. Look at it from where he's coming from. Iisipin niya sa lahat ng pagkakataon na nakatingin ka sa mata niya habang nandito siya, nagsisinungaling ka sa kanya. Dahil plano kang iba. Right? Opo. Kaya po siguro hindi niya ako kinausap ng maayos nung nasa Pinas kami. What hurts now is that I cannot blame you because I understand you. Ang hirap maging mahirap. We have very little options, opportunities, chances in life. Pag mahirap ka, minsan may makakain ka, wala kang love life kasi pipiliin mo yung kain. Pag gusto mo ng love life, minsan maghihirap kayo magkasama. Gusto ko lang naman po talaga kaya ako kasi alam ko po yung pagod niya rito kung paano siya mag-overtime. Kasi dati po, nag-uusap kami kahit bumabiyahe siya ng malayo dito. Yun po yung inaano ko na gusto ko rin makatulong. Kung magninegosyo man kami, gusto ko. May mai-share din po ako. May maisalubog ako. Sana ginawa mo ng tama. Sana nag-away na lang kayo pero naging honest ka sa kanya. Wala po kasi ganung pag-uusap, Papa Jackson. Because you did not tell him that you were planning something else. Alam mo, Jackie? Opo. One day, makapagkasalubong kayo ng landas. If you do not believe that there is something na nagawa mo na nadaya siya,
you will not probably ask for proper forgiveness. Hindi guarantee, Jackie, na magbabalikan kayo. Sana magbalikan kayo. Papa Jackson. Sana maayos nyo. Kasi siya na po talaga yung nag-ano na, wala na, ayaw na akong kausapin. Pero, Jackie, you owe it to yourself. You owe it to yourself. You owe it to yourself to know exactly what you have done and ask for forgiveness the way he deserves to hear it from you. Ang dami po kasi Papa Jackson sobrang gulo yung, kasi niisip ko talaga yung una, yung pag-alis ko ulit na ganun yung ano niya sa akin. Pangalawa, yun nga po yung nagpasawa yung anak ko sa kanila, and then eto po, nabuntis siya. Hayaan mo na yung part na yun, hindi mo kontrolado yun. Let's deal, yung mga bagay na yun, ikakainis niyo yun kasi tumayo siyang tatay ng anak mo. Opo. But that's not, kumbaga, but that's beyond your control. Ang point ko lang is, you have to apologize with the things that's completely within your control, but you still did it, and it hurt him. I'm hoping na someday magkapag-usap kayo. Yun nga po yung pinag-aan ko, Papa Jackson. Yun din po yung lagi kong sinasabi sa mama niya na sabi ko nga po, sabi ko, kung magkakaroon man po siya ng iba ka po, ang inaano ko lang po ako is yung kahit makapag-usap lang kami. Yeah. Sabi ko. Kung sakaling maririnig niya to, what do you wanna tell him? Yun, gusto ko lang mag-sorry. Sige. Kasi, anong first name niya? First name lang. Jay po. What do you wanna tell Jay? Yun. Kaya sorry. Kasi, kung napakan ko man yung pagiging na pagkalalaki mo sa sinabi mo sa akin noon, na huwag na akong umalis. Natakot lang talaga ako na baka hindi ko makaya or hindi ko mapalago yung bibitawan mo. Sabi kasi, yun yung takot ko Pangalawa, yung gusto ko rin yung kung magsisimula tayo, may maisalubong ako. Yung di ko naiasa yung sa amin ng anak ko sa'yo. Kaya ako nag-decision talaga na umalis ulit. Kasi sabi ko, baka ito yung pag-alis ko na patuloy na yung gusto nating bahay. Kasi sabi mo nga nun, diba, hindi natin makakasama yung mga anak natin kasi puro mga babae yan. Yun yung gusto ko. Makano tayo ng sariling bahay. Kaya sorry ko. Maraming nangyari. Sorry talaga. Ano ko na sana kahit kung sabi sa tulang ako. Kahit kung sabi sa tulang ako. Sabi ko nga, diba, kaya mo tanggapin yung mga galit. Kung magalit ka, kaya kong tanggapin yun. Gusto ko lang pagkalit sa'yo. Ang talagang ayaw mo nang gusto ko pagkalit sa'yo. Kasi di naman biro yung 8 years na tutusin mo. Nasanay ako na nandiyan ka. Nasanay ako na ikaw lagi yung kasama ko sa lahat ng problema ko, di ba? Ang hirap kasi hindi ko alam. Para ako nawalan lahat ngayon. Yan nangyari sa anak ko. Gusto kong sabihin sa'yo, ano mo yung gagawin ko? Pero wala. Sorry. Yung sasasabi ko, sorry sa lahat. And thank you.
Thank you sa 7 years na nandiyan ka. It's okay. Siguro, hindi ko alam, baka madagdagan pa ito. Nanghihinayan lang ako. Alam mo, well, deep in my heart, Jackie, Yes po. sana nagpapahinga lang kayo. I hope that you still find your way back into each other's arms. Sana. Papa Jackson, yun lang talaga yung gusto ko eh. Alam mo, Jackie, Yes po. it's very rare to find someone in life who's going to dream bigger than the dream we have in life. And that person includes us. Very rare yun. Yung may tao tayo mamimit na ang pangarap niya ay mas malaki pa sa pangarap natin, pero para sa atin yung pangarap. Ako, Papa Jackson. Papa Jackson, gusto ko lang talagang kalinawan. Well, I hope you find your way back into each other's arms. If not, I hope yumaman ka. A little consolation in life. Kasi mahirap yun, di ba, yung broken hearted ka na, gutom ka pa sa buhay. Di ba? Mainam na yung na broken heart ka, yumaman ka naman. At least kaya mag-stress eating. But in my heart, I wish that you can find each other's way back into each other's hearts, and that you realize that there's still love left. When you were given the second chance to fall in love with each other, sana wag mo nang dayain next time. Alam mo, Jackie, there are ways para makuha mo ang gusto mo nang hindi siya dinadaya. Pero nandyan na yan. Nakalipas na yan. Sana marinig niya to. Sana ma-appreciate niya that you still think of him. That you feel bad sa ginawa mo. And I hope that he finds his way back into you. He finds his way back. Na Papa Jackson. Kasi sabi ko nga po sa kanya, siya lang yung gusto ko nang makasama. Pagtanda ko. Balitaan mo ako soon, ha? Oo, Papa Jackson. Pero wala na po siguro. Hindi niya na ako kakausapin kasi blinak na rin po niya ako sa lahat. I hope he hears this. Kung hindi kayo magkabalikan, you deserve to ask for forgiveness properly to him. Yun nga po yung sabi ko. Sabi ko nga po sa mama niya. Kung darating man po ako yung araw na kahit makausap ko lang siya, sabi ko nga po, makahingi lang po ako ng sorry. Sabi ko, makapagpasalamat sa lahat ng bagay. Sabi ko sa kanya.
Yeah. Pero yung family niya po, okay naman po. Okay po yung ano nila sa akin, kahit po nagkaganon yung anak ko, yung mother po niya, sumusuporta pa rin po sa akin sa pagpapayo, ganon. At saka nag-update pa rin po siya sa anak niya tungkol sa akin. Pag ganon po may pinupost yung anak niya, ni-screenshot niya, sinesend niya sa akin. Walang halong kahit anong kaplastikan. I wish that you find your way back into him. He finds his way back into you. If not, I hope you make it big in this life. Thank you, Papa Jackson. Kung hindi kayo makapag-usap, siguro ito na yung paraan mo na nakapagmensahe ka sa kanya. Opo. I'm sorry, hanggang dito lang kaya kong ibigay. Okay lang, Papa Jackson. Sobrang thank you po kasi nakapag-share ako sa'yo ulit after no problem ko noon. Thank you so much po sa pagpansin sa message ko. Thank you so much, Papa Jackson, sa pakikinig. Salamat po. Thank you. Thank you po. God bless, Papa Jackson.